Malambot na butsi-butsi at hindi makunat, abay napakadali lang po niyang gawin. For today's video mga ka-frenzy, tayo po ngayon ay magawa ng butsi-butsi kalabasa. Dahil nga po malaki naman yung ating kalabasa ay kalahati lang po ang ating alutuin. Kaya naman po kung marami kayong mga tanim na kalabasa ay pwede rin po aring gawing pang merienda maliban po sa pang-ulam. At masarap din nga po aring gawing pancake. At kung gusto nga po ninyong malaman kung ano pang pwedeng iluto sa kalabasa maliban sa pang-ulam ay tignan nyo na lang po ang aking mga vlog. At dito nyo rin po yun makikita sa aking Facebook page. At maganda nga din po aring tanim nating kalabasa dahil nga po ay maligat-ligat. At palambutin nga po muna natin yung ating kalabasa at tubigan po natin ng kaunti laang. Ay kaunti laang po ang ating agawing tubig dyan para po yung sustansya ng kalabasa ay naandun pa rin sa kalabasa. At pag marami nga po tayong itinubig dyan ay mapupunta lang po yung katas ng kalabasa doon sa tubig. At atin na nga po yan durug-durugin gamit po ang tinidor. At maglagay na nga po tayo dyan ng 4 cups glutinous rice at 2 cups na asukal. Bali ang agawin nga po nating pantubig yan ay yung medyo maligamgam na tubig. At atin nga po muna yung halu-haluin para po magmix yung ating mga nilagay. At pag nahalo na nga po natin yan ay maglagay na nga po tayo ng pakaunti-kaunting maligamgam na tubig. At dahil nga po naghugas naman tayo ng kamay ay atin na pong kamayin yan at makamahirap po yung paahin. At maglagay pa rin po tayo ng pakaunti-kaunting tubig hanggang sa makabuo po tayo ng dough. Ay gayon daw po ang pagsasalita ng dough. Kailangan daw po ay may kaunting arte. At i-relax po muna natin yan ng mga 15 minutes. Dahil nga po siya ay napagod at ating minasa ng minasa ay kailangan po niyang mag-relax. At habang namamahinga nga po yung ating minasa ay hiwa-hiwain naman po natin itong ating agawing palaman na cheese. At dahil nga po nakondisyon na natin yung ating minasa ng 15 minutes ay atin naman po yung bilog-bilugin. Ay yung iba po talaga pag nagawa ng butsi-butsi ang inagawa lang po talaga nila ay purong glutinous rice. At palaparin po natin yan at pindit-pinditin para po ay magkasya yung ating alagay na palaman na cheese. At mabalik nga po tayo dun sa ating sinabi kanina na halos po nang nagawa ng butsi-butsi ay purong glutinous rice lang ang kanilang inagawa. Pero ang ginawa po natin, naglahok po tayo ng kalabasa para po ay mas masustansya ang ating agawing butsi-butsi. Ay ang sabi nga daw po ang kalabasa ay pampalinaw ng mata. Kaya sipagan po natin kumain ng kalabasa at napakahirap po talaga pagka malabo ang mata. Yung tipong nakasalubong mo na at nakangiti pa sa iyo pero ikaw nakamulog pa. Tapos ang asabihin pa sa iyo ikaw ay iba-ibahin na at ikaw ay hindi na namamansin. Ay ang hindi nila alam malabo talaga ang iyong mata kaya kahit nasa malapit na ay hindi mo pa sila nakikilala. Kaya po kayo'y magkakakain ng kalabasa para hindi kayo masabihan na iba-ibahin na. At isinawsaw nga po natin yung palad natin sabay pinaikot-ikot po uli natin para po ay kumapit yung kanyang linga. At kung wala naman po kayong linga at gusto ninyong magluto ng butsi-butsi ay ayos lang po ng walang linga. Dahil nga po sa panahon ngayon mas marami pa ang pinga-pinga kisa sa linga. At pwede nga rin po ninyo yung paikot-ikutin sa breadcrumbs. Basta po baga ay ikaw ang wag paikot-ikutin. Nako ay makamahirap yun ay ang sabi nga okay nang ikaw ay pikutin wag ka lang paikot-ikutin. At pag nga po mainit na yung mantika ay isa lang na nga po natin yung ating butsi-butsi. Dahil nga po kaunti ang ating linga ay yung ating butsi-butsi ay parang malapit ng mapanot. At pinagkasya nga lang po natin yung ating linga at makamahirap nga po dining makabili ng ganare. At ayan na nga po luto na ang ating butsi-butsi kalabasa. At ang ganda nga din po ng ating pagkakagawa dahil nga po ay bilog na bilog yung ating butsi-butsi. At dahil nga po medyo malalaki din yung ating pagkakagawa ay yung isang piraso po talaga na rin ay busog na busog ka na. At dahil nga din po ay may glutinous rice ay abay pag nakakain ka ng 5 na rin ay awang kulaan sa iyo pag hindi ka nabusog. At ayan na nga po yung ating butsi-butsi kalabasa ay talaga naman pong napakalambot. Kaya naman ano pang inaintay, sakmalin na natin yan. Ayan ang sarap po ba yan naman na ring sakmalin at yanong lambot. Tamang-tama laan din po talaga ang pagkakatimpla natin at hindi siya ganun katamis. At napakalinamnam nga din po niya gawa dun sa ating pinalaman na cheese. At mas masarap po talaga ang butsi-butsi pagka may halong kalabasa at hindi po siya nakakahiring kainin. Hindi po kagaya ng purong glutinous rice laang. At dahil nga po medyo marami-rami na rin ang ating nakain ay talaga naman pong busog na busog tayo. Ay makabusog na naman ang anak ng inay. Mga ka-Francy, thank you for watching!